Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Our scripture reading for today is from the book of Matthew, chapter 6, verses 33 and 34. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about your tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. Ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa kanyang sarili. Ang bawat araw ay may sariling problema. Amen. Ang ating pong passage ngayon ay napakaganda dahil ang sabi nga dito, hanapin natin muna ang kingdom of God. So, ibig sabihin, tanggapin muna natin si Kristo, hanapin mo muna natin si Kristo, papasukin muna natin sa ating puso, dahil kapag inuna natin si Kristo, inuna natin ang kanyang mga salita, ay hindi tayo magkakaroon ng anumang problema, dahil ang sabi nga niya ay kapag ginanap mo ang kanyang kaharian, ang kanyang salita, ang kanyang mga kagustuhan, ay ibibigay niya ang lahat sa atin kung ano man ang ating mga kailangan. At kapag tayo ay nakapasok na si Kristo sa puso natin, sa isipan natin, ay hindi na dapat tayo mag-alala. Dahil ang sabi nga, wag tayong magproblema sa bukas, dahil alam ng Diyos kung ano ang kinabukasan natin. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, tinapos ko na ang lahat. Mula nang ako ay ipako sa krus, tinubos ko na kayo sa kasalanan. Kaya ang dapat lang natin gawin ay sundin ang anumang desire ng Panginoon para sa atin. Huwag dapat nating sundin kung ano ang desire ng ating mga kalooban, ng ating laman, dahil ito ay kapag hindi na ayon sa Panginoon, ay dapat hintayin natin kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. Dahil nga ang sabi ng Panginoon ay tinapos niya na ang lahat, kung ano man ang ating mga kasalanan nung mga nakaraang panahon, nung mga nakaraang araw, ay tinatapos niya na ito, at tayo ay nasa kingdom of God na. At kapag tayo ay nasa kaharian na ng Panginoon, hindi tayo dapat mag-alala, dahil ang lahat ng bagay na ito ay ibibigay din sa atin. Kapag tayo ay magtiwala lamang, humawak lamang tayo sa kanyang mga pangako, at sabi niya nga, huwag nating alalahanin ang bukas, dahil nga ang bukas ay walang nakakaalam kung ano mangyayari. Only Jesus Christ ang nakakaalam sa ating mga gagawin natin bukas. Panginoon lamang ang nakakaunawa, nakakaintindi kung anong mangyayari sa atin bukas. Kaya ang unang hihilingin natin, may the feeling of the Holy Spirit be with us. Dahil kapag tayo ay nagdasal, ang hiningi muna natin ay ang feeling of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa atin na, ang ating proteksyon, ang ating magiging gabay sa araw-araw. Dahil ang Holy Spirit ay si Kristo rin yan, ay ang Panginoon din. Siya ang maghahari sa ating buhay. Siya ang maghahari, siya ang mag-guide sa atin sa araw-araw na ating mga gagawin, upang hindi tayo mapasama. Kaya wag tayong mag-alala, wag tayong masyadong mainip kung ano man ang mga kahilingan natin. Basta tama ang ating pagdarasal, at banggitin natin ang kanyang pangalan, hingin natin ang pangalan, dahil ang sabi niya nga, ang pangako niya sa John chapter 14 verse 14 ay humingi kayo gamit ang aking pangalan, at ito ay ang aking gagawin. So malinaw na sinasabi ng Panginoon na anuman ang hilingin natin gamit ang pangalan niya, ay ibibigay niya sa atin. Ang hindi lang ibibigay ng Panginoon sa atin kapag mali ang ating panalangin, at kapag hindi makakabuti sa atin, hindi yan ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya
Magtiwala tayo sa Kanya. Ipagkaloob natin ang lahat ng ating mga suliranin, ang ating mga alalahanin, ibigay natin sa Panginoon. Huwag nating sarilinin ito. Huwag nating sundin kung ano ang gusto natin. Dahil ang gusto natin ay hindi masusunod kung ito ay hindi mabuti para sa atin. Diyos lamang ang masusunod, God's will, kung ano ang kung anong ibigay natin sa atin, tanggapin natin. In any circumstances, sabihin natin na, Lord, maraming salamat sa problemang ito at ako ay natuto at ako ay nakipag-usap sa iyo, nakipag-communicate sa iyo dahil hinihintay lang tayo ng Diyos na makipag-usap sa Kanya. At again, lagi kong uulitin po sa inyo na dahil ako nga ay na-diagnose noong 2021 ng advanced lung cancer stage 4, tinaningan ako ng doktor ng 3 buwan na lamang mabubuhay, pero dahil nagtiwala ako, hinanap ko yung kingdom of God at tinanggap ko, pinapasok ko si Kristo sa aking puso, ay nawala ang aking karamdaman, ako ay gumaan, hindi ako nagkaroon ng mga problema, hindi ako nagkaroon ng anxiety, financial problem, hindi ako masyadong dumaan sa ganon, at nagpapasalamat din ako na napagdaanan ko ang mga chemotherapy ay hindi ako nakaramdam ng maraming kung ano-ano pang side effects na pwedeng mangyari sa akin. Dahil ang lahat ng iyon ay ibinigay sa akin ng mahal na Diyos na si Kristo lamang ang aking pinaniniwalaan. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. I-share mo ito sa mga kaibigan nyo, sa lahat ng makakapanood nito, para mas lalo pa tayong dumami ang ating mailigtas. At i-share natin ang salita ng Diyos dahil ang gusto ng Panginoon ay ikalat natin ang mabuting balita katulad ng ginagawa ko, ay mas marami pang marating ito dahil kung sino man ang dumadaan ng anumang pagsubok, anumang sakit, anumang cancer na klase na yan, ano pa mang karamdaman ay magtiwala lamang tayo sa Diyos at tayo ay Kanyang pagagalingin. Kung gusto nyong ipakausap sa akin at mabigyan ko siya ng inspirasyon kung ano ang mga dapat gawin, ay ako po'y bukas palad, natatanggap sila, mag-message sila sa akin kung anong aking mga paraan na kung paano ako nawala, kung paano ako gumaling sa lung cancer stage 4. Okay? I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.